Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 19 na miyembro ng Maote Group patay habang 13 sundalo naman ang sugatan sa nagpapatuloy na bakbakan sa kinubkob na bayan ng Butig, Lanao del Sur. Improvised explosive device na nakuha sa isang basurahan sa Roxas Boulevard kahalintulad ng bombang ginamit sa Davao Night Market ayon sa Philippine National Police. Maote Terrorist Group hinihinalang nasa likod ng insidente. Senator Leila de Lima hindi nababahala sa bantang pagpapaaresto sa kanilang kamara kapag hindi sinagot ang show cause order na inalabas ng House Committee on Justice. Mahigit 170 pulis na napatunayang gumagamit ng iligal na droga tatanggalin na sa serbisyo ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau pinagbibitiw sa tungkulin dahil sa isyu ng katiwalian, pagpapatupad ng traffic policy sa Maynila, pangangasiwaan ng traffic super body. Korte Suprema hinimok ng mga tutol sa Marcos Burial na bawiin ang desisyong payagang mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Una sa ating mga balita ngayong hapon, kahalintulad umano ng bombang ginamit sa Davao Night Market blast ang Improvised Explosive Device o IED na natagpuan sa isang basurahan sa Roxas Boulevard kaninang umaga. Hinala ng mga otoridad ang Maote Terrorist Group ang nasa likod ng nabigong pambobomba. Ito ang balita ni Joe Anano. Isang improvised explosive device ang natagpuan ng mga otoridad sa isang basurahan, 100 metro ang layo sa US Embassy sa Roxas Boulevard. Ayon sa street sweeper na nakakita rito, ang bag na naglalaman ng IED ay inihagis mula sa isang taxi bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Nang siyasati ng rumesponding bomb squad, nakita sa loob ng bag ang iba't ibang gamit sa paggawa ng pampasabog gaya ng 81mm mortar, 9-volt battery, cellphone, switch device at blasting cap. Sa initial findings ng Philippine National Police, kahalintulad ang nasabing IED sa bombang ginamit sa Davao Night Market blast noong Setyembre. Based sa post-blast investigation na ginawa sa Davao, na-reconstruct yung IED, yun nga, na-identify na gano'n, 81mm mortar, tapos yung pagkagawa, gano'n-gano'n, yung signature. Hinala ng mga otoridad, nagmula ang nasabing pampasabog sa Maote Group o sa Tukboy Magid Group dahil kapareho ito ng estilo ng teroristang grupo. Yung Central Mindanao na mga terorista, dalawa yan sila, yung Maote Group ng Lanao at saka yung Tukboy Magid Group ng Sarangani Province. Sinabi rin ng PNP na posibleng paraan ito ng mga rebeldeng grupo upang ma-divert ang umiiral na operasyon ng militar sa Central Mindanao. Sa ngayon ay nananatiling naka-full alert status ang PNP at tiniyak na walang dapat na ikabahala ang publiko. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga miyembro ng Maote Terrorist Group na nasawi sa pagpapatuloy ng sagupaan sa Butig, Lanao del Sur. Samantala, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa umano'y planong paghahasik ng terorismo ng Maote sa Metro Manila. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naglunsad muli ng opensiba ang militar ngayong araw laban sa Maote Group sa Butig, Lanao del Sur. Bilang resulta, umabot na sa 11 ang nasawi sa panig ng bandidong grupo at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na araw. Nung nag-validate tayo ng puwersa nila, nung simula ng taon, ang sabi natin ay mahigit sa 100 ng grupong ito, kulang-kulang siguro 200, pati na yung mga supporters nila. At ang armado ay nasa mga 70 lang, base sa ating pagsasaliksik. Samantala, 13 sundalo naman ang nasugatan sa naturang operasyon at kasalukuyang ginagamot. Ayon sa AFP, nais lamang umano ng Maote Group na makuha ang atensyon ng teroristang ISIS tulad ng ginagawa ng Abu Sayyaf. Gusto po nilang pumarte sa mga maaaring kunin na suporta sa grupong ito na nanggagaling sa gitnang silangan. Samantala, itinanggi ng AFP na may banta ng Maote Group sa Metro Manila kasunod ng natagpo ang bomba sa Maynila kaninang umaga.
The signature of the bomb may be similar to the bomb used by the Maute group. So there's a possibility, but we don't have information to support that yet. Sa ngayon, wala pa po kaming pinaghahawakang impormasyon tungkol dyan. Ayon sa AFP, posibleng ang panggugulo ng Maute Group sa Butig, Lanao del Sur ay upang ilihis ang atensyon ng pamahalaan dahil sa pinaigting na opensiba laban sa Abu Sayyaf Group sa Hulo at Basilan. Nagpapasalamat ang AFP sa patuloy na pakikipagtulungan ng local government units at mamamayan sa Butig upang matukoy ang kinaroroonan ng Maute Group. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Binawi na ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang ilang aligasyon laban kay Albuera Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nilinis na ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang pangalan ni Albuera Leyte Police Chief Inspector Jovi Espinido sa pagtanggap ng umano'y drug money. Ayon kay Philippine National Police Chief Police Director General Ronald De La Rosa, personal niyang kinausap si Kerwin itong weekend at nagulat siya sa pag-amin nitong hindi kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya ang naturang police official. Malinis daw si Espinido, pag tinitiks daw niya, ang sagot sa kanya daw is puro mga biblical verses. Ang sasagot, ayaw daw kumagat sa drug money. Iginiit naman ni General Bato na nananatili ang kumpiyansa niya kay Espinido, subalit hinahayaan muna niyang matapos ang ginagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service. Kung action na pag ginawa sa kanya, dahil undergoing investigation, so hindi ko muna siya ni-restrict. Lalo na ngayon na binawi ni Kerwin yung pagkasabi niya na gano'n, na talaga daw matino, ayaw daw magpakurap na opisyal, kaya damor na naniniwala ko sa kanya. Sa ngayon ay si Espinido pa rin ang tumatayong hepe ng Albuera PNP, habang si Espinosa naman ay nananatili sa kustodiya ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil may inaayos pa umano ito sa kanyang affidavit. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Agad tatanggalin sa serbisyo ang mahigit sa 170 pulis na nagpositibo sa confirmatory test ng PNP Crime Laboratory matapos ang isinagawang random drug testing simula noong Enero. Nagbabalik si Lea Ilagan. Sabay-sabay na alisin sa serbisyo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang 174 na pulis na kumpirmadong gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay General Bato, pipirmahan na niya ang dokumento na isinumite ng PNP Internal Affairs Service o IAS na nagre-rekomenda na i-dismiss sa serbisyo ang mga pulis na drug user. Tiniyak naman ni De La Rosa na dumaan sa due process ang gagawing pag-aalis sa serbisyo sa naturang mga pulis. That's according to the procedures. So, yun ang sinasabi sa batas namin pertaining to drugs. Talagang di-dismiss kagad namin yun. Binalaan din ni General Bato ang mga nasabing pulis na huwag nang tangkain pang bumalik sa serbisyo dahil haharangin niya ito. Sige kayo balik-balik dito sa serbisyo, sakit ng ulo lang binibigay niyo sa amin. Base sa listahan ng Internal Affairs Service, Chief Inspector o Major ang pinakamataas na ranggo, habang non-uniform personnel o NUP naman ang pinakamababa na kumpirmadong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinaalis naman sa pwesto ni Manila Mayor Joseph Estrada ang buong pwersa ng Manila Traffic and Parking Bureau dahil umano sa pagkakasangkot sa sari-saring kaso ng mga katiwalian. Ito ang balita ni Joanne Ano. Pinagbibitiw na sa pwesto ni Manila Mayor Joseph Estrada ang nasa 600 tauhan ng Manila Traffic Unit dahil sa dami ng mga natatanggap na reklamo hinggil sa mga tiwaling local traffic law enforcer. Ayon sa alkalde, layo ng hakbang na ito na malinis ang hanay ng law enforcer sa lungsod. I want all of them out with no exception. I have received numerous complaints that many MTPB traffic personnel are involved in extortion and other illegal activities. Kaugnay nito, ire-reorganize rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang hanay ng MTPB at magtatakda ng mas striktong kwalifikasyon para sa lahat ng mga nagnanais na mag-apply bilang local traffic law enforcer.
Ngunit paglilinaw ng city government, maaari pa ring mag-apply ang mga dating tauhan ng MTPB, ngunit depende pa ito kung papasa sila sa bagong requirements. Ang naging decision po ni Mayor Erap, mass courtesy resignation, tapos po cleansing, salain. Piliin na lang po yung mga karapat-dapat at kung may mga bago po, yun po, i-training. Ang Traffic Enforcement Unit naman ng Manila Police District ang inatasan ng lokal na pamahalaan na mangangasiwa ng trapiko sa buong Kamaynilaan. Samantala, isang traffic super body rin ang binuo ng Manila City Hall na siyang mag-iisip ng mga bagong polisiya na ipatutupad sa lungsod upang masolusyonan ang problema sa mabigat na trapiko. John Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Korte Suprema hinimok ng mga tutol sa Marcos Burial na bawiin ang desisyong payagang mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pagkuha ng mga dokumento sa Bureau of Immigration at Land Registration Authority, inaasahang mas mabilis na dahil sa bagong bukas sa satellite offices. Nagbanta ang Kamara na ipapaaresto sa Senador Leila De Lima kapag nabigo itong sagutin ang show cause order na ilalabas ng House Committee on Justice hinggil sa pagkakadawit ng senadora sa umano'y paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prisons o NBP. Ito ang balita ni Grace Cassie. Oras ay lalabas na ng House Committee on Justice ang show cause order laban kay Senator Leila De Lima. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng senadora na ipaliwanag ang kanyang panig sa isyu ng paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ngunit kapag binaliwala ni Senator De Lima ang show cause order, desidido si House Speaker Pantalon Alvarez na iparesto ang senadora. I'm not discounting also the possibility of for the issuance of a warrant of arrest. The House Sergeant at Arms will serve the warrant to Senator De Lima. Naniniwala ang liderato ng Kamara na tinangkang pigilan ni De Lima ang kanilang investigasyon nang utusan nito ang dating aide na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa pagdinig. First time din ito nangyari na merong senator na nakialam sa proceedings ng House. Wala pang senador na gago na nag-advise doon sa witness ng House of Representatives para magtago. Sinabi naman ni House Majority Floor Leader Rudy Fariñas na maaari nilang ireklamo sa Senate Committee on Ethics ang senadora, sampahan ng kasong kriminal at patanggalan ng lisensya bilang abogado. Member of the bar siya, officer of the court yan, officer din sa amin. She should not advise a person to be a fugitive of justice or to go in hiding. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa kaugnay na balita, hindi naman kikilalanin ni Senador Leila De Lima ang show cause order o warrant of arrest na maaaring ilabas ng lower house laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagpigil kay Ronnie Dayan na humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Ipapaubaya na ni Senator Leila De Lima sa kanyang legal team ang show cause order o anumang arrest warrant na maaaring magmula sa lower house kaugnay na aligasyong obstruction of justice laban sa kanya. Ito'y matapos anya niyang sabihin sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit katulad ng hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara, naninindigan siyang hindi rin niya kikilalanin ang anumang ilalabas na kautusan nito. In any case, kung ano man yung mga plano nila, whether it is show cause, whether it is arrest, whether it is ethics complaint, whether it is a case with the regular courts or a case with the Supreme Court, hihintayin ko na lang po yan, and I will refer that to my legal team, but certainly I will not face them. Certainly I will not honor that show cause. Nilinaw rin ng senador na hindi kautusan kundi payo lamang ang nais na ipahiwatig sa mensaheng ipinadala sa anak ni Dayan at hindi maituturing na obstruction of justice. Sa Lunes haharap sa Senado si Dayan ngunit wala umanong balak si De Lima na dumalo pa rito. Samantala, nakatakdang magpulong ang mga lider ng Senado at ng Kamara upang subukang ayusin ang issue sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, yun nga ang ina-invoke natin, interparliamentary o interchamber courtesy. But kung gusto naman nila
Hindi naman sila pipigilan kung mag-file sila ng disbarment sa Supreme Court, mag-file sila ng obstruction of justice sa DOJ. Tiniyak naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na dadaan sa tamang proseso ang anumang ipapadalang kautusan sa kanila ng Kamara. Kung dumaan sa Office of the Senate President, it will be referred to the plenary in the reference of business. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naghain na ng apela sa Korte Suprema ang mga petitioner sa kaso ng Marcos Burial. Hinihiling nilang bawiin ng Supreme Court ang desisyon na pumapayag mailagak ang mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi pa tapos ang usapin ng Marcos Burial kahit halos 2 linggo nang nailibing ang mga labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Kanina, naghain ng motion for reconsideration ang mga petitioner at pinababawi sa Korte Suprema ang desisyon nito pabor sa Marcos Burial. Ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay tahasang paglabag sa mga karapatan at sa public policy na nandun sa batas na yon. Bukod pa dun sa mga paglabag sa constitutional provisions, lalo na yung ating konstitusyon ay isang reaksyon doon sa diktadura ni Marcos. Kaya ito maraming mga provisions sa pag-respect sa human rights. Hindi nila maituturing na moot and academic o wala ng saysay ang kanilang motion dahil hindi naman nakonsidera ang kanilang mga argumento sa desisyon ng Korte Suprema na ibinatay lamang ng ponente sa regulasyon ng AFP. Bahala na umano ang Korte kung anong remedyo ang ibibigay nito sakaling katigan ang kanilang motion. Kung hahayaan na simpleng sabing mooted ang mga issues, parang binigyan na natin ng stamp of approval yung ginawa ng mga Marcoses na i-preempt. Yun ang gustong gawin, i-preempt yung kapangyarihan ng Supreme Court to resolve with finality itong mga issues na ni-raise natin sa petition. Naghain din ng hiwalay na motion si Albay Representative Edsel Lagman na petitioner din sa kaso. Bukod sa pagbawi sa desisyon, hinihiling ni Lagman na ipahukay ang mga labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, napag-uusapan na rin ang isyu ng Marcos Burial sa peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Sinabi na ni Louis Alandoni, under the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, mayroong provision doon. The two sides agreed to recognize the plight of the victims of human rights violations and to work for their compensation. Ayon sa dating mambabatas, makikipagpulong si NDF Chair Fidel Agcawili kay Pangulong Duterte sa mga susunod na araw tungkol dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naipasa na sa third and final reading ang Senado ang panukalang 3.35 trillion pesos na 2017 national budget. Itatakda na ang Bicameral Conference Committee kung saan pagsasamahin na ang bersyon ng budget na naipasa sa Senado at sa Kamara. Kabilang sa mga senador na magiging bahagi ng BICAM ay sina Senators Loren Legarda, Nancy Binay, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Ralph Recto, Juan Miguel Zubiri, Franklin Drilon at Sonny Angara. Samantala, nanindigan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na hindi kailangan ng Komisyon ng Intelligence Fund kaya ipinaalis nila ito sa 2017 budget ng poll body. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa mga tutol na magkaroon ng confidential o intelligence fund ang Commission on Elections. Ayon sa opisyal, hindi kailangan ng poll body ang intel funds at posibleng maging daan lamang ito ng korupsyon. Wala po kayong pangangailangan kasi napakalaki po ng budget namin sa COMELEC. At lahat naman po ng mga ganyan mga activities, regular lang na budget, kaya naman po namin. 6 po kaming commissioners na ayaw noon. Kasi po mahirap talaga yung confidential fund mahirap po i-liquidate yan. Sa pagtalakay ng Kongreso sa budget ng poll body, lumabas na humihingi ang COMELEC ng 30 million pesos intelligence fund para sa 2017 budget nito. Pero ayon kay Guanzon, hindi natalakay ang paghingi ng naturang pondo sa on-bank kaya nagulat na lamang sila nang lumabas ito sa budget deliberation sa lower house. Hindi naman siya nag-disclose dyan Basta nalaman na lang namin na
Because our chair was asking for it sa mga congressmen. Sana po, dapat nga talaga may transparency yung budget na yan ng mga komisyon. Dapat dinadaan talaga yan sa EDBA. Ayaw po namin yung mga secret fund. So, kasi ano naman po intelligence namin dyan? Tapos na-hack na nga yung website namin eh. Dapat doon pa kami nag-intelligence. Sa 30 milyong pisong hinihinging Intel Fund, 1 milyong piso lang ang pinayagan ng House of Representatives. Subalit sumulat na si Guanzon sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso para alisin ang Intel Fund sa 2017 budget ng COMELEC. Nasa Kongreso naman po yun, that is their job, that is their power po. Pero bakit yun po kami bibigyan ng ayaw namin? Giit pa ni Commissioner Rowena Guanzon, bukod sa yearly budget, mayroon pang bilyon-bilyong pisong savings ang COMELEC na maaari pa namang magamit ng komisyon, kaya hindi na kailangan ang Intelligence Fund. Victor Posare, UNTV News and Rescue, Davao City. Inaasahang mas mabilis na ang pagkuha ng mga dokumento sa Bureau of Immigration at Land Registration Authority dahil sa bagong bukas sa satellite offices sa Taguig City. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Formal nang binuksan kaninang umaga ang satellite offices ng Bureau of Immigration at Land Registration Authority sa isang mall sa Taguig City. Makakatipid na sa oras at mas kumbinyente pa ang pagkuha ng mga dokumento dahil sa mas maayos na pasilidad at mas madaming transaction windows sa loob ng satellite offices. Makikita ito sa 8th floor ng mall, fully air-conditioned at magkatabi lamang ang mga naturang satellite office. So, etong BISM ORA was established para makater yung mga clients natin na malayo sa Manila. Especially this BGC area is a hub for foreigners who wanted to work here, to apply for work. Working visas, we also offer that here. For those securing exit clearance, mga common na nagiging problema sa airport kasi hindi sila makalabas without exit clearance. Maituturing na extension ng main office ng Bureau of Immigration ang satellite office sa Taguig dahil lahat ng document processing ay maaaring gawin na roon. Hindi gaya dati na maaaring tumagal sa loob ng 1 oras ang processing ng tourist visa, ay maaari na lamang itong matapos sa loob lamang ng 15 minuto. Ang satellite office ng Bureau of Immigration ay accessible sa lahat ng mga kalapit na lugar at hindi na kailangan pang pumunta sa main office nito sa Intramuros. So, ito ay medyo mas malapit sa airport, mas madaling puntahan. Mas malapit tayo sa Quezon City, sa Makati, at sa Pasig. So, yung mga foreigners around the area are more will be able to access the services of the Bureau of Immigration easier. Binuksan din ng Land Registration Authority Registry of Deeds Taguig and Pateros upang matugunan naman ang mga kailangan ng mga aplikante na sakop nito. Inaasahang sa bagong bukas na opisina ay mas mabilis ang proseso ng mga dokumento dahil computerized na rin ang sistemang ginagamit. Lahat ng transaction regarding real property, pag sinabi nating real property, we can distinguish between a titled property at yung property with a tax declaration. Now, we also cater those properties involving personal properties like mga immovables. Although generally, we are given 20 days to finish a transaction. Ang mga hakbang na ito ng mga ahensya ay upang masunod ang direktiba ng Pangulo na mabigyan ng maayos at mabilis na serbisyo ang publiko sa pagproseso ng mga dokumento. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Taguig City. And for the news abroad, Ecuadorians gathered for a tribute concert to mourn the passing of Cuba's former leader, Fidel Castro. Raymar Orihines reports. El legado de Fidel Castro siempre ha sido filtrado más allá de la isla de Cuba. Su estatua como luminaria en toda Latinoamericana está en batalla completa en Quito domingo. Los ecuatorianos se reunieron fuera del Teatro Nacional para un concierto tributario y firmaron un libro de condolencias en la embajada cubana. Castro había estado en pobre salud desde que un daño intestinal lo mató muy lateralmente en el 2006, cualmente cedía poder a su hermano menor, Raúl, 2 años después. Una mezcla de tributos y condenación de ramos de aliados y de los oves en el mundo. Y en el Ecuador, un concierto se organizó fuera de la Casa Ecuadoriana de la Cultura, donde Castro una visita.
porque creemos que ese pensamiento de Fidel debe multiplicarse en todas las personas. Yo creo que uno de los legados más importantes de él es ese comportamiento revolucionario, esa honestidad, esa presencia magnífica de él y la necesidad de unir nuestros países, los países de nuestra América. Cuba ha declarado 9 días de luto durante que las cenizas de Castro del tiempo serán tomadas a las partes diferentes del país. Una ceremonia boreal será realizada el diciembre 4. Reymar Orígenes, UNTV Noticias Rescate, Ecuador. The Syrian army and allied forces took control of Hananu housing district, advancing rapidly into the rebel-held eastern Aleppo. Central military media uploaded a video on Sunday to show aerial and ground shots of Hananu, with damaged buildings and deserted streets. The defense minister said on Sunday more than 900 civilians, including children, had left the area in the last 24 hours. Aleppo, which was Syria's biggest city before the war began in 2011, is divided between the government-held west and rebel-held east. UN officials say at least 250,000 people are under siege in the east. Swiss voters rejected a speedy exit from the nation's 5 nuclear power plants on Sunday. More than 54% of voters rejected the initiative, while 45% favored it in a vote that was part of the Swiss system of direct democracy, giving citizens a final say on important issues. Switzerland has a 2050 energy strategy that would gradually replace nuclear power that supplies about a third of the country's electricity with renewables. The strategy calls for eventual closure of the Swiss reactors, but without a deadline. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. at 62 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Marce. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kailan ba lalabas sa PAR itong bagyo? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Mamayang gabi ay posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Marce. Pero ito'y namataan ng pag-asa kaninang alas 4 ng hapon sa may layong 355 km sa may silangan niya ng Dagupan City sa may area ng Pangasinan. Kung hindi man ito lalabas ng PAR, maaari itong humina. Ito ay low pressure area, Atty. Reggie. Pero sa ngayon, umiiral itong tinatawag natin na northeast monsoon o yung amihan. Nakaka-apekto dito sa may area ng extreme Northern Luzon. At kung mapapansin natin itong linya na ito, Atty. Reggie, ito'y sugpuan itong easterly, so ang hangin nagagaling sa may silangan at amihan, kaya nagkakaroon ngayon ng mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Luzon, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Apektado nga po nitong northeast monsoon o habagat, itong extreme northern Luzon at sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Cordillera Region, Cagayan at Isabela, Aurora hanggang sa diyan po sa may probinsya ng Quezon, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Samantalang Ilocos Region at nalabing bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas naman po ng mahinang mga pagulan. Ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon naman ng isolated rain showers and thunderstorms. Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot bukas sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, 28 sa Tuiguegarao, sa Baguio po 16 to 24 at sa area po ng Puerto Princesa
Isabela City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papawirin sa may area po ng Visayas at makakaranas naman po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung Samar at Leyte area. Sa Iloilo City naman, hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura, 31 sa Metro Cebu at gayon din po sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao po ay makakaranas din ng fair weather pero may mga tsansa na yung Caraga region makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. The temperature maaari pong mabot naman sa 32 degrees Celsius. Samantala ang atin pong sunrise 6:04 AM, atin naman pong sunset 5:24 PM. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. At karing kay katamang balitang Promdi. Inupisan danenge ni ngaldoing pangaduang pulot ana Masian Army's Rifle Smith King Kapas Tarlac at tegunan dareng representante ni nga pulong bansa king Asia. Ining balita ng Brian Lacanlale. Formal nang binuksan ang 26 ASEAN Army's Rifle Smith sa Camp O'Donnell Kapas Tarlac ngayong araw. Pinangunahan ni Brigadier General Herminildo Aquino bilang Task Force A Arm Commander at ng mga Deputy Chief of Armies ng 10 bansa na kasama sa kompetisyon ng opening program. Bukod sa marksmanship, layunin din ng kompetisyon na palalimin pa ang samahan ng mga bansa sa ASEAN region. Not just for the game itself, but in pursuit of friendship and camaraderie. Nakasalalay sa kalidad ng mga armas at galing ng mga sundalo ang magiging resulta ng kompetisyon. Ngayong taon, pawang locally made ang mga baril na gagamitin ng Philippine contingent. Masasabi natin na ang gawang Pilipino ay kayang makilahok at kayang makipagsabayan sa anumang magaling na gawa ng ibang bansa. 1991 ang umpisahan ng prestigyosong kompetisyon kung saan rotational basis ang bansang magiging host dito. Ngayong taon mayroong 5 kategorya sa kompetisyon. Ito ay ang machine gun, carbine, rifle, pistol man at pistol women. Matatapos ang A-arm sa darating na ikapito ng Disyembre. Mula dito sa Camp Od, Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Kapas Tarlac. Pagkalob nening National Housing Authority o NHA, deng dinala ng pong 84 na housing units kareng biktima ng 2013 Zamboanga siege. Ining balita ng Dante Amento. Yain kabisa el National Housing Authority o NHA el turnover i-awarding ceremony del 184 housing units na mga biktima del 2013 siege en Dinanteaga. Parte este di 828 housing units keta planta na barangay Kasanyangan ket tiene cantidad kasi 72 millones de pesos. Este el primer proyecto del NHA kaya akaba iyan turnover na mga beneficiaryo bajo na administrasyon de Duterte. Taga-Talugsang ay transitory site. So matagal na po namin ito inaantay ang paglilipat po namin dito. Asigon kunel NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. ya asi pronto del housing units sigon na mandato de Presidente Rodrigo Duterte. Grabe, no? Malipay kay ko pagsulod na ko ingan yung naabot sa among 290,000. Kagwapo man di ay. If only there is close monitoring by NHA, close coordination and supervision by the local government unit. Yaabla pa LNHA kay na entero 6,483 housing units baho na Zamboanga City Roadmap to Reconstruction and Recovery o Z3R kay nesesita planta mas de 70% elya akabaya. El objetivo de este kay ay ase akaba na mes de Hunyo 2017. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Lilipad na neking temporary shelters ding mumunang batch ning Yolanda survivors ang makatuknang king coastal area ning Tacloban City. Ining report ng Jeneline Gakit. 200
Halos 80 nga mga pamilya nga naguukoy ha mga coastal area inaibalhin na ha mga permanent shelter ha North Hill Harbor ha Barangay Suhi, Tacloban City. Iniindi si 18 kaadlaw tika nga maghatag hin deadline hi Presidente Rodrigo Duterte nga maibalhinan nga tanan nga to ha permanent shelter pag-ulputit Disyembre. He just felt so bad deep inside that bakit after 3 years how come yung mga tao nasa shanties pa rin, di ba? 18 nga mga military truck ang ginamit para bumulig kapag bali ng mga residente. May adagihapon bus nga ibubutang ha mga permanent shelter sulod din 6 kabulan para ihatod ang mga bata eskwelahan sugad man ang mga residente nga makadtuwa sa Nuse area. Naga na nagihapon ang mga street light sa site sugad man ang 250 units in balay ngan padayon lagi hapon ang panaodhan linyahan kuryente. Ang tubig liwat in diretso lagi hapon nga isusuplayan Leyte Metropolitan Water District kay gimbaba-na-bana nga pwede umabotin sobra sa katuig bago matapos ang installation process. We want to make sure that they live here comfortably. Para susunod yung iba, hindi na mahirapan. Samtang, nagpapasalamat gihapon ang pipira nga mga residente ha malaksi nga pag-aksyon ni Presidente Duterte ha problemahin papalay ha syudad. Tungod kan Presidente na ingani kami na balitdan kami ha permanent house. Maliban kami balay na kami na maupay. Jeneline Gakita, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan ang katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabingi. Nagsagawa naman ng community service sa Talavera Municipal Jail ang ating mga kasambahay sa Nueva Ecija bilang bahagi ng ika-33 anibersaryo sa serbisyo publiko ni Kuya Daniel Razon. Ito ang balita ni Danny Monar. Laging aktibo sa mga community service ang ating mga kasangbahay sa Nueva Ecija. Naging regular na sa kanila ang pagsasagawa ng clean-up drive, brigada eskwela, feeding program at marami pang iba. Ngayon, libreng pananghalian naman ang kanilang ipinagkaloob sa mga bilanggo ng Talavera Municipal Jail. Nagsagawa po tayo ng isang activity gaya po ng community service natin sa jail. Ito po ay isang advokasya ng ating mga maangaral, si kapatid na Eli at saka si kapatid na Daniel, na tuwing sumasapit po ang kanilang kaarawan sa espiritu, ay nagsasagawa po tayo ng community service na tinatawag. Hindi lang po dito sa lugar ng Nueva Ecija, dito nga po sa Talavera Jail, at ito po ay ginagawa nationwide. Ang ganitong uri ng serbisyo publiko ay nagbigay daan naman upang ang ilan sa mga inmates sa Talavera Municipal Jail ay makapakinig ng mga pangangaral ni Brother Eli Soriano sa kanyang programang Ang Dating Daan sa radyo at telebisyon. Yung mga inmates po natin dito 153 na po at supposed to be po ito mga 50 person lang capacity. So dumami na po dahil nga sa dami ng sa programa ni Digong Duterte na sana po matulungan sila para maluwag-luwag naman yung maging ng preso namin. Kuya Daniel Razon, sana po pagpatuloy niyo po yung magandang ginagawa niyo at lalo-lalo na po sa mga nangangailangan. Nabigyan naman ng kaunting ginhawa ang mga kababayan nating stranded sa Saudi Arabia sa handog na serbisyo ni Kuya Daniel Razon. Ito ang balita ni Maybel Razon. Bagamat nagsisikap ang pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng libo-libong distressed OFW sa Middle East, aminado silang magastos at mahirap ang pagpaproseso ng repatriation. Kaya kahit gustong-gusto na nilang makauwi, kailangan nilang matiyagang maghintay kung kailan muling makakabalik sa bansang pinagmulan. At
dahil inspirado sa mga nauna nang naitulong ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, sa mga katulad nila Cirilo Benolirao Sr. at Arnel Estrella na kapwa nag-aantay ng repatriation. Nagkaisa ang ating mga kasangbahay dito sa Kingdom of Saudi Arabia na mag-abot ng munting regalo. Lubos naman ang kanilang naging kagalakan dahil malaking tulong na anila ang pinagkaloob na tulong sa kanila. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong dito sa amin na taga Unistar. Namigay rin ng relief goods para sa 200 distress OFW na nasa pasilidad ng Polo Office ang mga kasangbahay natin dito sa Kuwait. Hindi lamang tulong ang naipagkaloob ng proyektong ito, kundi kasiyahang hindi matutumbasan ng material na bagay. Samantala, dahil sa dumaraming bilang na leukemia patients sa King Fahad Specialist Hospital sa Dammam, tumataas din ang pangangailangan ng donated blood. Kaya naman, ikinatuwa ng ospital ang isinagawang blood donation drive ng mga supporters ni Kuya Daniel sa lugar na ito. Bloodletting project din ang serbisyong ipinagkaloob ng ating mga kasangbahay sa Al-Kubar. Happy birthday, Kuya Daniel. Happy birthday to you, Kuya Daniel. At yan ang ating mga public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo yung mga pagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.